Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos ng muling pagsilang bago ang apocalypse ay kumuha ng 100 milyong yuan na pautang para i-renovate ang aking apartment. Akala ng mga kapitbahay ko ay baliw ako. Hindi ba't masarap bumili ng villa sa ganoong uri ng pera? Paulit-ulit na kinumpirma ng kumpanya ng renovation kung nagbibiro ako, ngunit ibinigay ko ang 4 milyong yuan na deposito ng walang pag-aalinlangan. Alam kong walang makakaintindi sa mga kilos ko ngayon dahil ako lang ang nakakaalam na sa loob ng isang buwan, ang planeta ay tatamaan ng pagsabog ng supernova na magiging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa buong mundo ng 100 degrees Celsius. Mahigit sa 99% ng lahat ng mga species ay mawawala, kabilang ang mga tao. Ang pera ay magiging walang halaga. Sa aking nakaraang buhay, nagawa kong mag-imbak ng mga supply salamat sa mga koneksyon ng isang manager ng bodega ng supermarket. Sinong nakakaalam na dinilaan ako? Niloko ako ng Diyosa ng 3 taon na buksan ang pinto, pagkatapos ay sinira ang aking bahay kasama ang daan-daang kapitbahay. Hindi lang nila ninakaw lahat ng pagkain ko, malupit din nilang pinunit ang tadyang ko para gawing sopas. Namatay ako sa lubos na paghihirap, puno ng puot, na nanunumpa na gagantihan sila ng 100 beses sa kabilang buhay. Gaya ng inaasahan, isinilang akong muli. Sa pagtingin sa petsa sa aking telepono, isinilang akong muli 1 buwan bago ang apokalipse. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong mamuhay ng maayos sa buhay na ito. Habang dahan-dahang pinaghihiganti ang walang pusong mga hayop na iyon, medyo maganda ang kalagayan ko sa Tianjin City. Ang aking mga magulang ay namatay ng bata pa, na iniwan ang 180 metro kwadradong bahay. Mayroon pa akong 3 milyong yuan sa savings, ngunit nahaharap sa apokaliptik na kakulangan ng mga supply at sarili kong kaligtasan, dapat akong mag-alala. Ang pinakakagiat na gawain ngayon ay ang magtayo ng isang hindi mapasok na ligtas na bahay at pagkatapos ay mag-imbak ng napakaraming supply. Habang pinag-iisipan niya ito, isang flash ng asul na liwanag ang biglang kumislap sa kanyang mga mata, na agad na nagbukas ng walang katapusang espasyo. Tila ang gamma ray na dumaan sa blue planet sa kanyang nakaraang buhay ay nagmutate sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Ngayon, sa walang hanggan na alien space na ito, mayroon siyang sapat na mga supply para tumagal siya ng 10 buhay. Sa kaisipang ito, isang matapang na plano ang pumasok sa isip ko. Gamit ang aking posisyon bilang South China Warehouse Manager ng Walmart, maaari kong mabakante ang buong warehouse ng supermarket. Sa ganoong paraan, ang mga supply ay hindi magtatagal sa akin ng 10 buhay. Biglang kumalam ang tiyan ko. Agad akong pumunta sa 5-star Michelin restaurant na hindi ko gustong kumain sa aking nakaraang buhay, humanap ng upuan sa bintana, at nag-order ng lahat ng mga signature dish. Sa aking nakaraang buhay, nagsusuka ako pagkatapos kumain ng daan-daang kahon ng instant noodles, at ngayon, sa mainit na pagkain, kailangan kong kainin ito. Inakala ng waiter na ako ay isang gutom na multo na muling nagkatawang tao. Nakita ni Fang Yiqin na nagkataong dumaan ang eksenang ito. Siya at ang kanyang bestie ay palaging nagnanais na kumain sa isang restaurant na ganito kalibre, ngunit ang kanilang limitadong budget ay hindi naging hadlang sa kanila na palaging tumitingin sa loob ng may masusing pagsusuri. Sa pagkakataong ito, sa kanilang sorpresa, natuklasan nila na ang smuggler na si Zhang Yi ay talagang nandoon na may malaking mesa ng nangungunang pagkain sa harap niya. Nagliwanag ang mga mata ni Fang Yiqin at gusto niyang sumugod at ibahagi ito sa smuggler na ito. Si Fang Yiqin ay isang babaeng gusto lang maging teenager. Isa siyang gold digger, ngunit palagi niyang ginagawang backup si Zhang Yi, isang lalaking may bahay at kotse. Nagulat din ang matalikong kaibigan sa tabi ko. Hindi ka ordinaryong bootlicker. Ang table na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 yuan. Isa kang nakatagong second-generation rich kid. Pagkatapos kong kumain at uminom ay naghanda na akong umalis. Pero hinabol ako ng waiter at sumigaw, "Sir, lampas 50,000 yuan na ang single purchase mo. Ito na ang e-card mo. Maligayang pagdating sa pagbisita muli sa susunod." Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya, "Nagkataon lang, Zhang Yi, saan ka pupunta?" Tiningnan kong mabuti at napagtanto kong ito ay isang kaso ng mga kaaway na nagkikita sa isang makitid na kalsada. Hindi ba't ito ang White Lotus na pinunit ko ang mga tadyang para gawing sopas sa dati kong buhay? Kung ganoon, paglaruan kita sa buhay na ito. Sa pag-isip nito, naglabas ako ng isang shopping cart at sinabing pupunta ako sa supermarket para bumili ng ilang bagay. Puting Lotus. Nag-alok hanggang na tumulong sa paghahatid ng libreng paggawa na isang pag-aaksaya ng pera. Ipinakita rin ito sa kanila na mayroon akong sapat na supply. Hindi ko sila pinansin at sinamantala. Ngunit gumawa din sila ng kondisyon, I retreat ko sila sa isang Michelin 5-star restaurant sa susunod. Hindi ako pumayag o tumanggi nang aasar lang sa kanila. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa komunidad na may dalang 2 kariton na puno ng mga supply. Noon lang, dumating si Tita Lin mula sa Community Property Management Committee. Hindi mabuting tao ang tita na ito. Malaki ang ginawa niya sa akin sa kanyang nakaraang buhay sa komunidad. Xiao Zhang, mayroon kang ilang murang supply sa iyong bodega, paano kung bibigyan mo ako? Habang nagsasalita siya, ang kanyang apo sa kanyang mga bisig ay humawak ng isang piraso ng imported na chocolate. Binawi ko ito at sinabing, iniingatan ko ito para sa sarili ko. Kung gusto ng apo mo, ikaw mismo ang bumili. Ang karaniwan kong arugante na apo ay nagbanta talaga na bubugin ako hanggang mamatay. Hindi ko siya matitiis. Isa pa, at bibigyan ko siya ng wallbang.
Agad na natakot ang apo at napaluha. Si Tita Lynn, na sinusuyo ang kanyang apo, ay galit na sinabi, ano ang masama sa pagbibigay sa isang bata ng isang piraso ng tsokolate? At worst, babayaran kita. Agad kong pina-flash ang payment code ko. Ang mga imported na tsokolate ay nagkakahalaga ng 8,000 at 1 yuan. Kung hindi ka magbabayad, lumabas ka. Nagbanta rin si Tita Lynn, miyembro ako ng Homeowners Committee. Hindi ko nakikita kung paano ka mabubuhay sa komunidad na ito. Pagka-uwi, sinubukan akong lapitan ng 2 puting Lotus, ngunit sinara ko ang pinto at tinanggihan sila. Pagkatapos ay mabilis kong inimbak ang mga supply sa isang storage space upang subukan ang kanilang pangangalaga. Susunod, kinailangan kong magtayo ng isang ligtas na bahay at mag-imbak ng mga supply na parang baliw. Ngunit kailangan ko rin ng gamot, pampainit at mga sandata sa pagtatanggol. Tila hindi sapat ang 3 milyong yuan na nasa kamay ko. Kinailangan ko munang ibenta ang aking mga ari-arian upang makalikom ng pera. Kinabukasan, kinuha ko ang mga supply na inimbak ko sa kahaliling dimensyon. Ang mga gulay at karne ay nanatiling hindi nagbabago. Ang buhay na isda, kahit patay na, ay sariwa pa rin. Tila ang oras sa kahaliling dimensyon ay medyo static, na nangangahulugang hindi ako maaaring manirahan doon. Dahil ito ay static, bakit hindi na lang umorder ng pagkain ng maaga at ilagay ito doon? Sa pag-isip nito, nag-book agad ako ng 800 table para sa isang piging sa pinaka-upscale local Shaxian Hotel. Pagkatapos ay pumunta ako sa bangko at kumuha ng 6 milyong yuan na sangla sa bahay na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Nagkakahalaga na ako ng 1 milyong yuan sa piging, nag-iwan sa akin ng 8 milyong yuan na tila hindi pa rin sapat. Habang vacant pa ako at nagkukwenta sa entrance ng bangko, biglang humarang sa akin ang isang lalaking matangos ang baba at malaunggoy. Young man, bank approval is proving difficult. Really don't you rely our company? Naisip ko sa aking sarili, ang taong pera ay dumating ng napakabilis. Pagdating sa stall nila, humiram agad ako ng 5 milyon yuan, pumayag na magbayad ng 0 milyon yuan sa loob ng 3 buwan. Akala nila makakatagpo sila ng mabigat na kalaban. Pero naisip ko na makakaligtas ka na lang muna sa frozen apocalypse. Dapat ay mayroon kang sapat na pera upang makapagtayo ng ligtas na bahay ngayon. Pagkatapos ay pumunta ako sa pinakamalaking kumpanya ng seguridad sa Dragon Country, na ang mga kliyente ay kinabibilangan ng mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, parehong politikal at negosyo. Sa nakaraang buhay, nagtayo ako ng ligtas na bahay para sa isang mayamang pangalawang henerasyong lalaki na nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Kakayanin umano nito ang isang nuclear attack. Ngunit ang mga ligtas na bahay ay karaniwang mga single-family villa at ito ang kanilang unang pagkakataon na gumawa ng suite sa ika-24 na palapag. Nais kong manatili sa komunidad at dahan-dahang maghiganti sa mga hamak na pumutol sa akin sa aking nakaraang buhay. Mabilis na ginawa ang plano at nagpasya akong taasan ang presyo ng 2 milyong yuan at simulan kaagad ang pagtatayo, nagtatrabaho araw at gabi sa loob ng 15 araw upang makapaghatid. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa ito sa kanyang 180 square meter suite, ngunit hanggat nagbayad ako, ayos lang. Ang Warwolf Security Company ay hindi humiling ng labis. Pagkatapos magtanong, hiniling ko sa mga kaibigan na bumili ng maraming malamig na armas. Pagkatapos ng lahat, ako mismo ang namamahala sa bodega, kaya mayroon akong mga koneksyon para sa iba't ibang mga supply. Sa sandaling iyon, dumating sa kapitbahayan ang 800 banquet table na in-order ko. Akala ng mga kapitbahay ko ay baliw ako, pinagtatawanan ako ng magkahalong paghanga at paghanga. Gumagastos ng mahigit 1 milyon sa isang piging. Ang Xiao Zhang na ito ay tunay na isang nakatagong talento. Si Fang Yiqin na nakatayo sa malapit ay muling nagulat. Matagal na niya itong itinatago bilang backup. Kaya isa siyang second generation rich kid. Nakita ko mismo sa mga pakana ng puting Lotus na ito. Maghintay at tignan lamang. Pagkatapos ng apocalypse, personal kong ipapadala sa impyerno ang TM Master na ito. Pagkatapos, inimbak ko ang lahat ng mga delikasi sa aking kahaliling dimensyon, sapat para tumagal ako ng ilang buhay. Ang aking mga kapitbahay, na nakikita akong kumikilos ng walang kabuluhan, naisip na ako ay uminom ng maling gamot. Hindi nila alam. 0 araw na lang ang natitira bago dumating ang apocalyptic freeze. Tingnan natin kung sino ang katatawanan. Nagpadala ng mensahe ang security manager na nagsasabing ang mga maiinit na armas na kailangan mo ay may magandang koneksyon, ngunit ang presyo ay medyo mataas. Sinabi ko na ang pera ay hindi isang issue, ang kalidad ay susi. Ang huling bagay na dapat gawin ay humanap ng pagkakataong ilipat ang lahat ng mga supply mula sa bodega ng South China ng Walmart. Maaari naming gamitin ang higit sa 10 buhay na halaga ng mga supply dito. Pagkalipas ng ilang araw, nasa kamay na ang mga baril at kumpleto na ang safe house. Upang matiyak ang kaligtasan ng aming mga customer, nag-install ang kumpanya ng seguridad ng mahigit 300 surveillance camera sa buong gusali. Kitang-kita ang bawat palapag. Pumirma ako para sa package ng may kasiyahan at nangakong babayaran ko ang balance na 5 milyong yuan sa loob ng 3 buwan. Ngunit duda ako na mabubuhay ka para makita yon. Samantala, ang mga huling truck na na-order ko ay naihatid na. Nag-uusap ang mga kapitbahay. Malubhang may karamdaman si Zhang Yi. Ang Tianhai City ay nasa tabi mismo ng dagat. Hindi ba isang hangal na ideya ang pag-imbak ng tubig? Maging si Tio Yu, na tumulong sa akin noong nakaraan kong buhay, ay naguguluhan, ngunit nagpasya pa rin siyang tumulong. Si Uncle Yu ay isa sa ilang tunay na mabait na tao sa komunidad, at nagpasya akong bigyan siya ng head up. Ang mga temperatura sa taong ito ay medyo kakaiba, sigurado akong magiging mahirap ang taglamig.
Iminumungkahi kong mag-stock ka ng instant noodles, mineral water, at iba pa, hindi naman sila madaling masira. Si Uncle Yu ay kalahating naniniwala, kalahating nagdududa, nang si Uncle Tang, na nakatayo sa malapit, ay lumapit at nagsabi, kung may sakit ka, uminom ka na lang ng gamot. Sa halip na magsalita ng walang kapararakan sa buong araw at bumili ng kung saan-saan. Ngayon ay sinusubukan mong i-drag ang iba dito at lumikha ng gulat. Gusto mo bang maimbitahan para sa tsa? Umiling ako ng walang magawa. Oras na para balaan ka. Binalaan na kita. Kung maniniwala ka o hindi, nasa'yo. Plano kong gastusin ang bawat sentimo na natitira ko habang nagsasanay ako ng mga baril. Sa 3 araw na natitira bago ang Frozen Doomsday, nagpasya akong gumamit ng simple at brute force na diskarte para sakupin ang warehouse ng Walmart sa South China. Bumili ako ng 0 kilo ng sleeping pill at, habang ang aking mga kasamahan sa night shift ay umiinom ng tsa, naglagay ng 1 tableta sa bawat isa sa kanilang mga tasa. Nang magkabisa ang mga tabletas, bumagsak silang lahat. Agad kong pinatay ang lahat ng surveillance camera at pumunta sa bodega. Sa bahagyang pag-angat ng aking kaliwang kamay, ang isang buong istante ay agad na sinipsip sa isang alien na dimensyon. Nilisan ko ang laman ng buong bodega nang walang nakapansin. Tapos, nahagip ng mata ko ang isang batch ng mga supplies sa sulok. Binuksan ko ito at natuklasan kong ito ang pinakabagong teknolohikal na gadget, Polar Cold Weather Gear. Madali akong dalhin sa Arctic para manghuli ng mga penguin. Dumating ito sa tamang oras. Ibinulsa ko lahat, tapos nilunok ko ang kalahating pampatulog at nagkunwaring natutulog. Ang pag-empty sa napakalaking warehouse na ito sa napakaikling panahon ay, ayon sa sentido komun, imposible para sa isang tao na magawa. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa sinuman na pumukaw ng hinala. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas. Nagising ako sa malakas na pagyanig ng isang kasamahan. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang aming bodega ay talagang walang laman. Nagkunwari akong hindi makapaniwala at saka pumunta sa bodega para mag-shower. Pagkatapos ng lahat, ito ay 10 bilyong dolyar na halaga ng mga supply. Bilang supervisor, agad kong iniulat ang sitwasyon sa aking mga nakatataas. Ang aking mga kasamahan ay natatakot na managot, ngunit pagkatapos ay natanto nila na ito ay hindi lamang isang bagay na maaaring magawa ng ilang tao. Para sa sweldong 1,800 yuan, hindi na kailangang ipagsapalaran ang aking buhay. Ang taong may integridad ay hindi natatakot paratang. 2 araw bago matapos ang nagyelo na apokalipse, ang mga snowflake na kasing laki ng isang kuko ay nagsimulang mahulog mula sa langit. Lubos kong ninanamnam ang mapayapang kaling ito dahil ako lang ang nakakaalam nito. Pagkalipas ng 2 araw, sa madaling araw, 100 light years ang layo. Isang supernova ang sumabog, ang gamma ray nito ay dumaan sa asul na bituin sa loob lamang ng 3 segundo. Ang banayad na eksenang ito sa umaga ay hindi napansin ng marami, ngunit ito ay nagpakawala ng isang mapangwasak na sakuna sa planeta. Ang magandang mundong ito ay nabago ng higit sa lahat ng pagkilala. Sa araw ng pandaigdigang panahon ng yelo, ang darating sa wakas ay dumating. Sa Tianhai City, na matatagpuan sa timog, isang mahimalang mabigat na nyebe ang biglang bumagsak. Masigasig na pinag-uusapan ng mga kapitbahay ang bagay sa group chat ng mga may-ari ng bahay. Ang ilan ay lumabas pa nga para magtayo ng mga snowmen, ngunit ang alam ko lang ay simula pa lang ito. Wala silang ideya kung ano ang magiging resulta. Kinaumagahan, nakatambak na ang snow ng mahigit 1 metro ang taas, at hindi nabuksan ng mga residenteng nakatira sa unang palapag ang kanilang mga pinto. Bumagsak ang temperatura. Kahit na ang pag-crank ng air conditioner sa full blast ay hindi nakatulong. Samantala, komportable akong natutulog sa aking ligtas na bahay. Pagkatapos ng lahat, ang kutson na ito ay isang modelo na may tatak ng tanyag na tao na nagkakahalaga ng 5 milyon. Biglang may tumawag sa akin. Si Fang Yiking, ang puting lotus, ay humihingi ng mga panustos sa lalong madaling panahon. Bumilis ang takbo ng isip ko at ibinaba ko ang tawag, wala akong planong sagutin ito sa ngayon. Pagkatapos ng kaaya-ayang hot shower, kumuha ako ng 1 piraso ng premium na Wagyu beef mula sa kabilang dimensyon ko at nag-almusal ako ng steak at red wine. Binuksan ko ang sa morning news. Kakababa lang ng temperatura at walang pagkawala ng kuryente o pagkawala ng signal. Kahit na mayroon akong 12 ng mga generator at isang malaking supply ng gasolina na handang tumagal sa akin ng daan-daang taon. Ang balita ay paulit-ulit na inuulit na ang snowstorm ay malapit nang lumipas. Huwag magpanik o magmadali sa pagkuha ng mga supply. Sa sandaling iyon, ako lang ang nakakaalam na sa ice apocalypse na ito, ang kaligtasan ay nakasalalay sa akin. Ang mga nanatili sa bahay at walang ginawa ang madalas na unang nagyelo hanggang mamatay. Sa pag-iisip na ito, binuksan ko ang aking telepono nang may labis na interes, nagbabalak na makita kung ano ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay na kanina ay pinagtawanan ako. Noon lang, nagpadala ng mensahe si Fang Yiking. Bakit ka bumaba? Nakaipon ka ng napakaraming gamit. Pwede bang bigyan mo muna ako? Babayaran kita pagkatapos ng mabigat na snow. Parang niloko niya ako sa dati kong buhay at pinunit pa ang tadyang ko para gawing sopas. Isang malapad na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ko. Nag-selfie ako ng stick at wine sa table ko, kusa. Isinama ko ang litrato ko sa aking pajama at ipinadala sa kanya. Naisip ko sa aking sarili, ang puting lotus na ito ay hindi kailanman makakakuha ng kahit isang kabuhayan mula sa akin sa buhay na ito. Agad siyang napalunok nang makita ang larawan.
Bilang isang batikang gold digger, agad niyang nakilala na ang steak ay tunay, top-grade Wagyu beef, at ang alak ay isang 1,983 lafite na nagkakahalaga ng 10,000. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-message sa akin. Gusto ko rin ng steak at wine. Naisip ni Fang Yiqin, napakalinaw ng pahiwatig, tiyak na darating sa akin kaagad ang lickspittle na ito. Natawa ako na parang barbell nung nakita ko yung message. Akala niya talaga ako ay lickspittle sa past life niya. Kalmado akong sumagot ng 5 salita, kung gusto mong kumain, pumunta ka sa supermarket at ikaw mismo ang bumili. Agad na nagalit si Fang Yiqin, ngunit nagawa niyang magpigil. Kung tutuusin, matagal na niyang inaalagaan ang isdang ito. Pagkatapos ay nagpa siya akong i-on ang surveillance system. Nakita ko si Tita Lin mula sa komite ng kapitbahayan na humaharang sa tarangkahan patungo sa komunidad na nagbabanta sa lahat na huwag magnakaw ng mga supply at guluhin ang kaayusan, kung hindi, sila ay mananagot pagkatapos ng snowstorm. Sinabi niya na lilipas ang matinding panahon sa loob ng ilang araw, ngunit natawa ako ng malakas sa footage ng pagbabantay dahil ako lang ang nakakaalam na ang snow ay tumagal ng buong 6 na buwan. Halos ito na ang huling pagkakataon na makapag-stop ng mga supply. Humakbang din ang mga kapitbahay para makipagtalo na kung hindi sila mag-imbak ngayon, baka hindi na nila ito kayanin sa loob ng ilang araw. Ngunit patuloy na ginamit ni Tialin ang balahibo ng manok bilang tanda ng otoridad na nagbabanta na isusumbong ang sinumang maglakas loob na umalis sa aking mga nakatataas. Sa puntong ito, ako, pababa ng hagdan, sumigaw mula sa karamihan, Tita Lin, alam mo ba kung gaano katagal ang snow na ito? Kung ang lahat ay maubusan ng pagkain sa oras na yon, magagawa mo bang balikatin ang responsibilidad? Nag-etyo ang mga kapitbahay, naiwan si Tita Lin na tulala. Naisip niya, ang batang ito ay hindi magbibigay sa akin ng daan palabas ng personal. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para patayin siya mamaya. Pagkatapos ay tinuro niya ako ng matuwid, Zhang Yi, nag-udyok ka ngayon ng gulo. Mayroon kang lihim na motibo at lumalabag sa batas. Pasimple kong ikinaway ang kamay ko. Hindi ko matanggap ang papuri. Hindi ako lalabas sa ganitong masamang panahon. Sumakay na lang kayong lahat sa elevator at bumalik sa inyong kwarto. Makalipas ang ilang araw, masaya pa rin akong naglalaro. Biglang may dumating na message. Direktang itag siya ni Tita Lin, hiniling sa kanya na bumaba at walisin ang nyebe. Bukod sa kanya, natag din niya ang ilang tapat na tao sa gusali. Naisip ko na kailangan kong maghintay hanggang tumigil ang nyebe bago linisin ang nyebe. Sa sandaling iyon, si Tita Lin ay nakakulong sa kanyang silid, nanginginig sa apoy. Ilang iba pang kapitbahay na tinawagan ay tumugon din, nasa timog kami. Wala kaming maayos na gamit para sa malamig na panahon. Lalabas kami. Ang frostbite ay isang tiyak na bagay. Galit na galit si Tita Lin ang taong ito ang nagsimulang muli ng paninira laban sa akin, pagkatapos ay naglabas ng kanyang dating dahilan na sinasabing inutusan ka ng komite ng kapitbahayan na lumabas at agad na linisin ang nyebe. Kailangan nating lahat na magkaisa sa panahon ng krisis, kung hindi, tayo ay parurusahan ng organisasyon kapag natapos na ang snowstorm. Napangisi ako sa balita. Nambubuli lang talaga si Tita Lin. Ngayon, ganap kong sisirain ang relasyon sa'yo. Itatanong ko sa'yo ng direkta kung bakit, bilang miyembro ng komite ng kapitbahayan, ay hindi nanguna sa paglilinis ng nyebe. At ilan lang kaming mga tapat na tao ang inimbitahan mo. Sa tingin mo ba tayo ay madaling target? Hindi mo man lang inimbitahan sina Chen Zhenghao at Su Hao. Si Chen Zhenghao ay isang gangster na may daan-daang tao sa ilalim niya, at si Su Hao ay isang mayamang pangalawang henerasyong bata. Ang lugar na ito ay lugar lamang para makilala niya ang kanyang katipan. Sa aking nakaraang buhay, si Chen Zhenghao ang tumaga sa akin ng palakol, at si Su Hao ay lumahok din sa paghihiwalay. Halos lahat ng mga kapitbahay ay pumunta sa aking bahay upang kumuha ng isang piraso ng mga samsam. Dahil naputol ang relasyon namin, mananatili ako dito. Nang makitang hindi ako maaaring umatras, ipokrito silang itinag ni Tita Lin sa group chat. Agad na nagpadala ng voice message si Chen Zhenghao para magmura na nagbabantang papatayin sila kapag naabala nila ako. Si Su Hao ay hindi rin magalang. Anong karapatan mo, matandang babae, na utusan ako? Pinakain ko lang ba ang lahat ng perang binayaran ko sa mga bayarin sa pamamahala ng ari-arian? Palagi mong binubuli ang mga residente gamit ang iyong pera. Sa tingin mo ba ay ikaw ang may-ari ng komunidad? How hilarious! Pagkasabi noon ay nagpakuha pa siya ng litrato kasama ang kanyang katipan at ipinost. Galit na galit si Tita Lin kaya nasugatan niya ang kanyang sarili, at pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng galit niya sa akin. Pagkatapos sa isang pribadong chat, nagpadala ako ng sandamakmak na pang-aabuso, at galit akong tumugon, ikaw na matandang bully. Kung pumunta ka ulit dito para gumawa ng pangalan at magsimulang kumagat at sumigaw, papatayin kita. Agad na napahiya si Tita Lin na takot magsalita. Sa pagkakataong iyon, may awkward na katok sa pinto. Si Chen Zhenghao iyon, ang nang-aasar lang sa kanya sa group chat. Nakaramdam siya ng hinanakit at pumunta sa bahay ko, pinagbantaan akong papatayin. Nang makita ko ito, hindi ako magpipigil. Hindi ko kasalanan. Kapag namatay, ako ang magiging hari. Saka hindi na ako natatakot sa iyo sa buhay na ito. Agad kong iginuhit ang aking pana, handang patayin siya sa isang hampas. Ngunit pagkatapos ay natanto ko na hindi ko maaaring hayaan ang taong ito na makatakas dito, pananatilihin ko siyang pahirapan. Itinutok ko ang aking palaso sa kanyang guya, diretsong tinusok iyon.
Habang pinapanood ko siyang namilipit sa lupa sa pamamagitan ng mga mata ng aking pusa, nakaramdam ako ng matinding kagalakan. Malamang ay walang silbi ang kanyang binti. Kung walang tamang paggamot, ito ay mabilis na mahawahan, at tiyak na mamamatay siya ng malungkot sa lamig. Naramdaman din ni Chen Zhenghao ang layunin ng pagpatay sa sandaling iyon. 5 taon na siyang tumatakbo sa kapitbahayan, lahat ay tinatrato siya ng walang dahilan. Ang brat na ito ay talagang pinupuntahan ito. Nang makitang walang pagkakataon na may dumating na ambulansya mula sa ospital, nagpa siya si Chen Zhenghao na magsagawa ng operasyon upang mailigtas ang kanyang binti. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa underworld sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kutsilyo at alcohol gauze mula sa isang drawer. Namamanhid na ang guya niya sa lamig kaya hindi na niya kailangan ng pampamanhid. Sa isang haplos, maayos niyang hinugot ang espada. Halos mawalan siya ng malay dahil sa sakit. Agad na kinuha ni Chen Zhenghao ang kanyang telepono at nagbanta sa group chat, "Zhang Yi, teka lang. Kung hindi kita papatayin, hindi ako si Chen Zhenghao." Agad akong tumugon at pilit, "If you dare, come back and giray again, mabali ko rin ang isa mong paa." Natigilan ang lahat ng kapitbahay sa grupo. Talagang naglakas loob siyang makipagbarilan sa isang gangster. Sa puntong ito, tinawag ni Chen Zhenghao ang kanyang mga nasasakupan at sinabihan silang kunin kaagad ang kanilang mga armas at pumunta sa aking lugar. I was craving fish today at ang mga subordinates ay hindi nagdalawang isip. Nilabanan nila ang pagbuhos ng niebe, dala ang kanilang mga machete sa loob ng 3 minuto. Pagdating namin sa pinangyarihan, humihiyaw si Brother Hao, nasa 2,401 na ang bastos na iyon. Ibagsak ang kanyang pinto at hiwain siya. May ilang binata ang dumating sa aking pintuan at kinatok ito. Naglalaro ako at nanonood ng security camera, ayaw ko silang pansinin. Pagkatapos, isang kalbong lalaki ang naglaslas, na agad na nabasag ang 2.25 metrong haba ng bakal na kutsilyo. Gawa talaga sa purong metal ang pinto. Natigilan ang mga karami, ngunit mahirap ipaliwanag kay kapatid na Hao kung sila ay babalik, kaya't maaari lamang nilang ipagpatuloy ang sigawan sa pintuan. Kitang-kita ko ang bawat galaw nila sa surveillance camera. Sinamantala ko ang paghinto ng laro, kinuha ko ang isang roll ng water hose, ikinonekta ito sa gripo, at pinahaba ang kabilang dulo sa pamamagitan ng firing port na isip ng munting karami na gagamitin ko ulit ang dati kong pakulo, at agad na hinarangan ito ng kawali na inihanda ko. Ngunit sa sumunod na segundo, bumulwak ang isang agos ng tubig, halos nagyelo sa kanila na naging mga eskultura ng yelo. Ito ay minus 80 degrees Celsius sa labas, at ang tubig ay agad na pinaikot sa kanilang mga katawan. Nakakagigil talaga ang pait. Ang grupo ng munting karami ay walang pagpipilian kundi ang tumakas sa kahihiyan, habang ako ay patuloy na humihina sa aking munting himig, naghihintay sa susunod na laro. Galit na galit si kapatid na Hao nang makita niyang bumalik sila sa ganoong gulo. Kayong mga walang kwentang tao, na hindi niyo kaya ang simpleng bagay. Nagyakapan ng iba, tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha. Ang pinto ng lalaking iyon ay tumitimbang ng hindi bababa sa 200 tonelada, malamang na mas makapal kaysa sa isang bank vault, at gumagamit pa siya ng tubig para mabutas kami. Naalala ni Chen Zhenghao ang pintong iyon. Tiyak na tila hindi pangkaraniwan, ngunit duda ako na maaari siyang nanatiling nakatago magpakailanman. Halinahin kayong lahat sa pagbabantay sa kanyang pinto. Sa sandaling umalis siya, patayin siya. Paano nila malalaman? Itinago ko ang isang buong Walmart sa aking bahay at madaling nalampasan ang mga ito. Ang niebe sa ibaba ay mas matangkad na kaysa sa isang tao, at kahit na ang ilang kapitbahay na nilinlang ni Tita Lin upang linisin ang niebe ay pakiramdam na walang kapangyarihan.